Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, babalikan muna natin ang ating tinalakay ng mga nagdaang araw. Ito ay ang kalikasan at istruktura ng wikang Filipino. Okay, kung babalikan natin ito ay patungkol sa mga struktura, kung paano binibigkas, kung ano ba ang tamang paggamit ng mga salita, ano ba ang tamang pagsama-sama o pagtagpi-tagpi ng mga salita? Ano ba ang tamang bigkas, ang pagpapantig? Ano ba ang gamit ng mga salita, mga pantig, katinig, patinig, kung paano natin binubuo ang isang salita maging ang isang pangusap sa ating mga talata. Sapagkat, sabi ko nga, itong kalikasan at struktura ng wikang Filipino ay magiging gabay natin para sa paggawa ng isang mabisang introduction o panimula sa pananaliksik. Okay, tayo magpapatuloy. Okay, tunog sa Pilipino, meron tayong tinatawag na punuluhiya o palatunugan. Okay, uulitin lang natin. Ito ay ang pag-aaral sa wastong bigkas ng mga punema o yung mga titik na may tunog. Yan ay tinatawag nating punema. Ito ang kombinasyon ng mga tunog upang makabuo ng isang salita. So, kaya nga, kung mapapansin natin pag tayo nagbibigkas o kapag binabasa natin ang mga titik natin, yan ay nakakapagbuo tayo ng iba't ibang tunog na siyang nagre-representa sa isang titik. Nang sa ganon, makabuo tayo ng ponema. Okay. Tunog, ponetiko o phonetic. Phonetic. Makaagap sa lilimika ng tunog sa pagsalita, ang salitang phonetic sa salitang Griegong phoneticus na nangangahulugang bibigkasin pa lamang. Tunog ponemiko naman, ito ang unit ng tunog na mabubuo sa isang salita na kapag babago ng kahulugan, itinatawag na phonema. Ayun siyan, phonema, phoneme, na ibig sabihin ay makatuturang tunog o phone na nangangahulugang salitang tinig, boses na naaayon sa wikang Filipino bilang ponema. Okay, yung mga a, ba, ka, ano, may iba't ibang tunog. Yan. Okay, meron tayong 16 katinig at 5 patinig na binubuo ito ng 21 ponemang segmental mula sa 16 na katinig. Kasama o included ang mga impit, glottal, no? Yung mga hindi natin nakikita na mga titik, ngunit kung ating bibigkasin ang isang salita, meron tayong naririnig pa. Kung maayos o madiin man ito, maayos ang pagkasabi, pagkabigkas ng mga salita, mayroon tayong naririnig na mga sobrang tunog na kung saan tinatawag nating impit na mga tunog na isa sa mga na pang-11 sa ponemang segmental. Of course, 5 patinig, yan ay ang vowels, the a, i, o, u. No? Yan, impit na tunog o glottal. Yan, yung may mga apostrophes, may mga paiwa, no? May mga impit na nakikita natin sa mga salita minsan. Mga ponemang segmental, ponemang malayang pagpalitan, ito yung kahit magkapalitan silang dalawa, pareho pa din ang ibig sabihin nila katulad ng marumi, madumi, mariin at madiin. Babae, babai, lalaki, lalaki, panuurin, panoorin, pareho pa din sila. Kahit magkapalitan sila ng mga titik, pareho pa rin ang gusto nilang ibig sabihin o gusto nilang iparating. Kaya ponemang malayang pagpalitan. Ang ponemang segmental naman, ito ay tunog o ponemang kinakatawan ng tinig. Halimbawa, katinig. Yan yung mga letra, wala sa patinig. No? Patinig naman, ito yung 5 letra, yung I, O, katinig, consonant, patinig ay vowels. Diptongo, yun yung mga aw, ew, i, oy, uy. Yan, yung malakatinig na Y at W. Bahay, gilyo, sayaw, sakay. Cluster, from the word cluster, yan yung mga kambal katinig.
No? Salitang magkadikit ang katinig o consonant na nasa una, gitna at huli. Ngunit, meron tayong basihan sa pagtawag ng cluster na bago man natin sabihin cluster ang isang salita, kailangan natin siyang ipapantig. Kung ito ba ay magkasama doon sa isang pantig o syllables, yun ay matatawag nating cluster. Halimbawa, klase, klase. Ilang pantig mayroon ng klase? Dalawa. Klase, klase. So, magkasama ang KL, no? Hindi sila naghiwalay ng iyong bigkasin, hindi sila magkahiwalay, no? So, klase, kontra, card. Isang syllable lang siya, isang pantig lang siya, card, no? So, RD, dalawang katinig na magkadikit. Yan yung babasihan natin sa cluster. Okay, ang cluster nakikita natin nasa unahan, gitna at yun yung mga ponemang segmental. Pares minimal naman, kung ang malayang ponemang nagpapalitan ay kahit magkapalitan pa yung dalawang titik is ganun pa rin ang meaning. Samantala dito naman sa pares minimal, kung magpalitan itong E at I, O at U, no, nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, mesa, misa. Mesa na ibig sabihin ay table sa wikang Ingles at misa na ibig sabihin ay mass, no? Pare, friend, pari, priest, no? Pare as in tropa, kaibigan, no? Pari naman as in yung priest na nagmimisa sa isang simbahan, no? Ponemang suprasegmental. Sa ponemang suprasegmental, ponema pa lang tayo ha, ponemang suprasegmental, ito ay ponemang kinatakawalan ng notasyon at ibang simbolo na may kahulugan. Kumakatawan sa tamang pagbigkas ng mga salita upang maibigay ang iba yung kahulugan at ang paggamit nito ng tama sa pangungusap. Okay. Haba o yung length, no? Tumutukoy sa haba, tagal ng bigkas sa patindi na kapag babago ng isang salita. Halaman. Saan ang pinakamahaba? Ang la. Binibigkas sa siya ng halaman, no? Halaman. Okay. Sunod, tono, pitch. Tumutukoy sa pagbaba at sa lakas ng bigkas ng panting. No? So, minsan sa tono natin, sa pitch ng ating pagkasabi o pagkasalita, nagiging isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi natin nauunawaan ang ating kausap. No? Halimbawa na lang ng pagtawag sa call, since hindi mo nakikita ang kanyang facial expression, hindi mo nakikita ang kanyang mukha, no? Kung siya ba ay galit o hindi, maaaring binabasa natin siya sa tunog o tono o pitch ng kanyang pagbasa. No, o kanyang pagsalita o pagbigkas ng mga sasabihin niya. Nalalaman natin dito na galit pala siya, no? Galit na yung tatay ko na tumatawag sa phone. So ibig sabihin galit siya. It is because of the tone. It is because of the pitch, no? So malaki ang tulong ng tono. Antalan naman o juncture, tumutukoy sa pansamantalang pagtigil na ginagawa sa pagsasalita. Halimbawa, hindi, puti ito. No, ibig sabihin, hindi puti iyan, parang something like that, no? Ay, hindi ito ay puti. Ay, tama ba? Hindi puti ito, parang something like that, no? So, pag hindi, puti ito, so, ibig sabihin, hindi puti talaga yan siya. Samantala, kung walang hindi puti ito, no? Hindi puti ito, ibig sabihin, hindi talaga siya puti. No? So, yan ang tulong ng antala o juncture na lilinaw kung ano ba ang gusto mong ibig sabihin o anong gusto mong iparating. Okay. Diin, stress o emphasis, no? Ang lakas o bigat sa pagbigkas ng isang salita o pantig na makakatulong sa pag-unawa sa kahalagahan. Narito ang mga uri ng diin, malumay, katulad ng mga salitang bayabas, watawat, marami, malumi, binibigkas ng mabagal ngunit may diin sa huling pantig ng salita. Ginagamitan ng tuldik na pahilis, halimbawa, puso, pusa, malumi lang siya, malumi, puso, pusa. Pag mabilis na naman, ginagamitan ito ng tuldik na pahilis, halimbawa ay alis, paso, no? Paso. Maragsa naman, binibigkas sa mabilis na may diin sa huling pantig ng salita. Halimbawa is yung
sakit, ang ganon, no? So, ginagamitan ng tuldik sa mga salita sa huling panting ng salita. Yan ay ang mga uri ng diin. Mula sa phonema, ngayon dadako tayo sa morpolohiya. Okay. Kung ang phonema ay patungkol sa mga titik, phonema, yung mga tunog niya, ngayon ang morpolohiya naman ay unit. No, ibig sabihin nakabuo ka na ng salita, no? Ng salita. Malayang morphema, free morpheme, tumutukoy sa mga salitang ugat. Ito ang mga salitang payak at tiyak ang anyo dahil may taglay ito ng kahulugan. Galing, linis, linaw, dilim at dasal at iba pa. Di malayang morphema, ito ay kilala bilang panlapi, panlaping ma, mag, an at iba pa. Maganda, pamahalaan, magiliyuhin. Kaya nga tayo meron tayong mga panlaping ma, no, na dinudugtong natin sa isang salitang ugat para mabuo ang isang salita. Halimbawa na lang sa maganda, yung panlaping ma ay dinagdag sa salitang ugat na ganda upang maging mabuo ang isang salita o isang morphema, no? Maganda mula sa salitang ganda na nilapatan ng panlaping ma. Nang ibig sabihin na ang ma ay nanggaling sa salitang mayroon. So ibig sabihin mayroong ganda, mayroong gilyo, ganyan, no? Mayroong bait, mabait, mayroong yaman, mayaman. Next one, lexical na morphema. Ito ay kombinasyon ng malaya at di malayang morphema na nagbunga ng isang panibagong anyo at kahulugan ng salita. Agaw, alis, inom at iba pa, no? So mula sa mga salitang ugat at maging ang isang malaya at di malaya ay nagkaroon ng nagbango ng panibagong anyo o kahulugan. Grammatical na morphema. Sa grammatical na morphema naman is ito, naghihintay ng pagkatagal-tagal si Pedro sa kanyang kaklase. So, sino na perwisyo? Si Pedro kasi nga matagal ang kanyang kaklase. Samantala naman, naghihintay ng pagkatagal-tagal ang mga kaklase ni Pedro. So, sino ang naantala? Sino ang naperwisyo? Ang mga kaklase ni Pedro dahil matagal si Pedro. So, yun yung dalawang pinagkaiba na maaaring nag-iiba-iba ang grammar, no? Maaaring nag-iiba-iba ang thought ng pangungusap kapag may pagbabago sa dalawang subject o dalawang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Allomorph ng morphema. Ang allomorph sa Ingles ay allomorph na galing sa salitang allo, kapara o katulad, at morph, unit o anyo. Ang allomorph ay ang pagbabagong anyo ng morphema sa anyo o tunog dahil sa kanyang kaligiran. Ang morphemang pang ay may tatlong anyo, maaaring pang, pan, at pam. Okay, kailan magagamitin itong mga pang, pan, at pam? Pag panlaping pang, kailangan ginagamit ito kapag ang kasunod na unang letra sa salita ay ang mga patining na a, i, o, u, at k, ga, ka, ga, ha, ma, na, nga, wa, at ya. Halimbawa, pang-araw-araw, pang-edukasyon, pang-kabuhayan, pang-ngalan, pang-wika. No? At ang panglaping pam naman kapag nagsisimula sa letrang pa at ba. Okay, halimbawa, pambata, pampalipas oras, pampunas. So, ang sinusundan ng salita, dapat nagsisimula siya sa letter P at B. So, yun ang gamit ng pam. Samantala, ang panlaping pan na naman, ginagamit siya sa DLRST o yung tinatawag nating daliri sa tiil. No? Yun yung parang binibigkas natin, na kapag bibigkasin natin ang itong limang mga titik na ito is makakabuo siya ng isang mnemonics na daliri sa tiil para gamitin natin ang salitang pan. Halimbawa,
pandasal, panlaro, pansarili. No? Pan. Pagbabagong morpoponemiko. Sa pagbabagong morpoponemiko naman, ang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kapaligiran ng isang salita ay tinatawag na morpoponemiko. Ayon sa aklat ni Rizel Borlaza, may 7 uri ng pagbabagong morpoponemiko. So, isa-isahin natin sila. Asimilasyon. Ano ba ang tawag sa asimilasyon? So, asimilasyon, ito ay nagbabago karaniwan sa tunog ng nang sa mga panlaping pang, mang, hing, sing, at dahil sa impluwensyang ng kasunod na tunog. Asimilasyon partial, nagbabago ang isang anyo at tunog ng isang salita dahil sa posisyong pinal. Halimbawa, pang plus bansa equals pambansa. No? Asimilasyon ganap naman ay ang pagbabago ng kapwa panlapi. Halimbawa, ang mangtahi, manahi, pangpalo, pamalo. Yan ay ang halimbawa ng asimilasyon. Pagpapalit ng ponema. Sa pagpapalit naman ng ponema, dami, rami, damot, ramot, babae, babai, laro, laruan. Metathesis. Ito ay paglilipat ng titik sa loob ng isang binubuong salita. Yaya plus in equals y plus in plus aya equals ginaya equals niyaya. Pagkakaltas ng ponema, ito ay mayroong pagkakaltas o pagtanggal ng ponema. Takip plus an, takpan. Sara plus han, sar. Paglilipat diin, kapag ang sinalanggitan ay nilalagyan ng panlapi, ito ay nagbabago kapag ito ay nilalapitan. Nilalapitan. Laro plus an equals laruan. Tago plus an equals taguan. Pagsusudlong naman, kapag ito ay pagpapahaba ng salitang ugat sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga panlapi. Ka plus payapa plus an. Kapayapaan. Sabi pagkabilaan siyang nilagyan ng panlapi, no? Yung sa unahan at sa hulian, no? Ang salitang ugat ay ang payapa. Ito ay pagpapaikli ng dalawang pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita. Wika plus mo equals kamo, hintay plus ka plus teka, no? Kayarian ng salita. Ngayon dadako tayo sa kayarian ng salita. Payak, so ibig sabihin ng payak, ito ay simple, binubuo ng salitang ugat lamang. Yung salitang buo, no, yung salitang ugat na na hindi pa nabibigyan ng lapi o may lapi. Basura, aklat. No, yun yung mga salita na hindi natin malalagyan ng may lapi. No, ganda, no, pwede siya ganda. No, pag nalagyan natin ng may lapi na maganda na siya. No, pero ang mga payakin ay mga salitang ugat lamang. May lapi naman, binubuo ng salitang ugat at panlapi. So, halimbawa, unlapi, nasa unahan lamang siya nilalagyan. So, halimbawa, umaga. Ano ang salitang ugat? Yan ay aga. Magdasal. Ang salitang ugat ay dasal at dinagdagan ng unlaping mag. Gitlapi naman from the words gitlapi, gitna. Sumayaw, ayaw. Sumayaw, kinain, kinain, in ang pinasok sa loob ng salitang kain, no? Sa gitna ng kain ay ang salitang ugat na in. Hulapi, kapag ang panlapi ay inibit sa hulihan ng salitang ugat. Hulapi, ibig sabihin nasa hulihan. Halimbawa, kainan. So, ang salitang ugat ay kain na dinagdagan ng hulaping an. Kain, from the words kain na salitang ugat, dinagdagan ng hulaping an, kainan, hapunan. Okay. Unlapit, gitlapi. Ibig sabihin, unlapit, gitlapi, pinagsama ang panlaping nasa unahan at ang panlaping nasa gitna. Halimbawa, ang salitang ugat na sikap, ano ang dinagdag? Mag at su. No? Kaya nabuo siya, tinawag natin siyang mag-sumikap.
Nagsumamo. Nagsumamo mula sa salitang ugat na samo. Samo. Ano ang dinagdag? Ang unlaping nag at ang gitlaping u. Kaya nagsumamo. Nagsumamo. Next, gitlapit hulapi. Pag sinabi natin gitlapit hulapi, nasa gitna at nasa hulihan. No? Ang panlapi, ang salitang ugat ay dinagdagan o nilapatan ng mga lapi o ng mga panlapi na nasa gitna at nasa hulihi. Halimbawa ng mga salitang sinayawan. Sinayawan mula sa salitang sayaw at nilapatan ng panlaping gitlapi na in at ang hulaping an. Kaya nabuo siyang sinayawan. Kapareho din ang salitang tinalunan mula sa salitang ugat na talo. 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 Ano ang talon? I mean, talon pala, hindi talo. Talon. Talon na ibig sabihin ay tumalon ka, jump, take a leap, no? Tinalunan. So, tinalunan, dinagdagan ng gitlaping at dinagdagan in at nangunlaping an. Kaya tinalunan. Ngayon, dadako tayo sa kabilaan. Kasi sabi natin kabilaan, ang panlapi na inibit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, inawitan. Anong salitang ugat ng inawitan? Awit. Awit. So, mayroon tayong panlaping in na dinagdag at ang an sa sa unahan at nasa unahan at hulihan. Katulad ng salitang buhay na dinagdagan ng panlaping ka at panlaping an sa hulihan, kaya tinawag natin siyang kabuhayan. Next is yung laguhan. Pag sinabi natin laguhan, ang panlapi na dinagdag ay nasa unahan, nasa gitna, at nasa hulihan. Katulad na lamang ng salitang sabi. Sabi. Para maging isang laguhan, dinagdagan siya ng panlaping pi na nasa unahan, nag na nasa gitna, at han na nasa hulihan, kaya tinawag siyang pinagsabihan. Katulad rin yan ang salitang pinagsumikapan. Pinagsumikapan. Unlaping pi, gitlaping nag, at hulaping an. Kaya ang salitang ugat na sikap ay naging pinagsumikapan. Yan ang laguhan at yan ang uri ng may lapi. Ngayon, no? From the words inuulit, so ibig sabihin pag-uulit ng mga salita. So mayroon tayong uri ng pag-uulit. Ganap na pag-uulit, inuulit ang buong salita. Halimbawa, taon-taon, araw-araw, sinuulit lamang ang salita. No? Ang buong salita. Samantala, ang partial na pag-uulit naman, bahagi lamang ng salitang ugat ang inuulit. Halimbawa, mula sa salitang tago, yung bahagi lamang sa salitang ugat na ta ang inuulit. Halimbawa, tatago. Sigaw, sisigaw siya. Samantala, ang kombinasyon naman ay pinagsama ang pag-uulit na ganap at partial. Tatalon-talon. Mula sa tatago, no? Tatalon-talon. Sisigaw-sigaw. So, inuulit yung ganap at inuulit din yung partial. So, kombinasyon ng ganap at partial. Hindi lamang siyang sigaw-sigaw, sisigaw, kundi inuulit talaga yung buong salita maging ang bahagi lamang ng salitang ugat na partial. Salitang sigaw na naging sisigaw-sigaw. Tambalan. Okay, ang tawag sa dalawang magkaibang salitang pinagtatambal ay nanatili ang kahulugan. Halimbawa, tambalang ganap, silid-aralan, silid-aklatan. So, ibig sabihin, silid-aralan, so ibig sabihin, classroom. Silid-aklatan, so ibig sabihin, silid ng mga aklat. Ibig sabihin, library.
No? Ibig sabihin, library. Ganap. Samantala, ang tambalang di ganap naman, halimbawa, bahag-hari. Bahag-hari. So, dalawang salita mula sa iba't ibang ibig sabihin ng mga salita. So, pinagsama silang dalawa, pinagtambal silang dalawa, nakagawa sila ng isang salita na malayo doon sa ibig sabihin nilang mga salita na sila pa ay individual na salita. Halimbawa, ang salitang bahaghari mula sa salitang bahag na ibig sabihin sa wikang Ingles na G-string at ang hari na ibig sabihin ay hari, king sa wikang Ingles. Pinagsama sila mula sa bahag plus ang hari, pinagtambal, bahaghari, kaya naging rainbow sa wikang Ingles na nakikita natin sa ating kalangitan pagkatapos ng ulan. Bahay kubo, bahay tiraan ng tao, at ang kubo naman ay isang maliit na bahay. Kaya pinagbuo sila, bahay kubo, maliit na bahay na tirahan ng tao. Bahay kubo, yan ang tambalang di ganap. Nagbabago ang ibig sabihin. Mula sa morpema, dadako tayo sa syntaxis. No? Syntaxis. Okay. Sa syntaxis naman, ayon sa aklat ni Borla sa pahina 68 sa payag ng encyclopedia, ang syntax ay mula sa salitang Griego na syntatatien, nang ibig sabihin ay pinagsama-sama o pagsama-samahin. Ito ay tumutukoy sa struktura ng isang pangungusap. So, ibig sabihin, mula sa ponema na tunog ng mga titik, tunog na binibigkas natin, hanggang sa morpema na nakabuo ng isang salita, hanggang sa syntaxis na nakabuo na ng isang pangungusap dahil sa pinagsama-samang salita. So, ang syntaxis, kumbaga, ito na yung mga salita o yung mga morpema na pinagsama-sama para makabuo ng isang pangungusap. Na ang pangungusap ay siyang mayroong ibig sabihin. Pangungusap na may diwa, ang pangungusap na may thought, ang pangungusap na mayroong gustong iparating na mensahe. May diwa, may katuturan. Halimbawa, naglilinis sa silid-aralan ang mga estudyante. So, naglilinis sa silid-aralan ang mga estudyante. So, understandable, kauna-unawa na naglilinis ang mga estudyante. Saan naglilinis ang mga estudyante? Sa silid-aralan. Sino ang naglilinis? Mga estudyante. Ano ang ginagawa ng mga estudyante? Naglilinis. Kumbaga, sa syntaxis, maayos ang pagkabuklod-buklod ng mga salita, maayos ang pagkasama-sama ng salita upang makabuo ng isang maayos at kauna-unawang pangungusap. Katulad na lamang ng pulang pangungusap na ito. Ang silid-aralan, estudyante, mga naglilinis. So, walang thought. Hindi naunawaan. No? Parang sinasabi na ang silid-aralan ang siyang estudyante na naglilinis. So, wrong grammar. Kaya nga, minsan, di ba, pag nagsisearch tayo, pag mali na yung grammar natin, nagsasabi na syntax error. Ibig sabihin, mali ang syntaxis. Mali ang pagkabuo ng mga salita. No? Ayun. Semantika. Pag sinabi naman natin semantika, ay tumutukoy sa pampilosopiya at pang-agham o siyentipikong pagpapakahulugan. Okay, mula sa syntaxis na nakabuo ka ng mga pangungusap, nakabuo ka ng isang pangungusap na mula sa morpema o mula sa mga salita na nabuo-buo mo, ngayon, ang semantika naman, ito yung thought, ito yung diwa, ito yung ibig na pakahulugan ng syntaxis. So, ito, syntaxis, itong naglilinis sa silid-aralan ng mga estudyante. So, ang semantika nito ay yung thought, yung diwa, kung ano bang ibig sabihin ng isang pangungusap. So, naglilinis sa silid-aralan ng mga estudyante. So, ganun, naunawaan mo siya. So, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin, naglilinis. Sino? Ang mga estudyante. Saan sila naglilinis? Silid-aralan. So, yun ang semantika. Nauunawaan natin kung ano yung iniibig sabihin ng
ano yung gustong iparating na diwa, no, katuturan ng isang pangungusap. Doon nagtatapos ang ating talakayan. Kaya naman, maging um, um, maging maayos tayo sa ating pagbigkas, maging maayos tayo sa pagbuo ng mga salita, ng pangungusap, dahil maaging nagbibigay ito ng kamalian o dahilan para hindi tayo magkaunawaan. No? So, sabihin man natin, nobody's perfect, ngunit pagdating sa grammar, pagdating sa pangungusap, pagdating sa morpema, pagdating sa phonema, ay magiging perfecto tayo. No? Maaaring magiging perfecto tayo sa paraan na maayos tayo makikipag-usap. Maayos tayong makabuo ng mga pangungusap. Maayos tayong makapagbigkas ng mga salita. So ito ang kalikasan at istruktura ng wikang Filipino. Maraming salamat.